Bago pa man magsimula ang pag-host ng bansa para sa APEC Summit, matagal nang isinusulong ng pamalang Aquino ang inclusive growth, kung saan marami na sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihan, ang nabigyan ng pagkakataon upang makapag-ambag sa paglago ng ating ekonomiya. Si Sweden Velado mag-uulat live mula sa International Media Center. Sweden! Maraming salamat sa iyo, Aljo. Tama ka dyan sa nabanggit mo. Bago pa nga mag-host ng APEC ang ating bansa ay isinusulong na talaga ng Administrasyong Aquino ang inclusive growth na siya ring tema ngayon ng APEC. Ibig sabihin yan ay kung maunlad ang isa, dapat ay maunlad ang lahat at walang maiiwan. Dahil sa ganitong uri ng pag-iisip, Aljo, ay marami sa ating mga kababayan ang nabigyan na ng pagkakataong makapag-ambag sa paglago ng ating ekonomiya, partikular ang mga kababaihan at maliliit na negosyo o yung micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kaugnay niya, narito ang naging pahayag ni Dr. Alan Bollard, APEC Secretary at Executive Director. Pakinggan natin. What Philippines has brought this year to APEC has been a couple of interesting backgrounds. A lot of small business, so a big focus on small and micro business. A big focus on services. Philippines is very advanced on the services sector and particularly the trade in the services sector. Philippines is the only economy around APEC where women own most of the businesses. Dr. Bollard, patuloy na pinag-aaralan ng APEC kung paano nakatutulong ang teknolohiya gaya na lang ng e-commerce sa mga MSME. Dagdag ni Bollard, dahil sa internet at social media, mas pinadali na rin ang pagsisimula ng negosyo. Kukunan mo lang ng larawan ang iyong paninda, ipopost mo ito online ay maaari nang magbenta ng produkto at kumita. Samantala, ibinahagi naman ni Dr. Dennis Yu, APEC Secretary at Director of Policy Report, na pumalo sa 3.1% ang gross domestic product growth ng APEC sa ikalawang bahagi ng 2015. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kanya naging pahayag. As you can see from the region, some of the most latest numbers that we have for the second quarter of 2015, the region grew by 3.1%. So we're seeing a much more moderate pace of growth, still positive for the region. Aljo, natukoy na ang may pinakamalaking kontribusyon dyan sa nabanggit natin na 3.1% GDP growth nitong second quarter ng 2015 ay yung private consumption sa rehiyon o yung paggasta ng individual ng kanilang pera upang makabili ng produkto o makakuha ng kanilang gustong serbisyo. At yan naman ang mga pinakahuling balita mula rito sa Pasay City para sa APEC 2015 at Telebisyon ng Bayan. Ako si Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.